Ang bawat tinik ng dahon ay nagbibigay ng sakit at kwento sa ating kasaysayan. Sa bawat pagpatak ng pawis ay may kwentong nabubuo at ang pinagsamang dahon ay kumakatawan sa ating pagkakaisa. Dahon na hindi lang basta hinabi, ngunit kwento na kumakatawan sa ating nakaraan at kinabukasan. Sa isang tahimik na umaga, abala si Kuya Jolo dahil sa araw na ito, siya ay magtutungo sa kagubatan. Sa mga liblib na lugar sa probinsya ng Samar, karamihan sa mga taong salat sa karangyaan, gubat ang nagsisilbing takbuhan. Gubat na impukan ng kanilang pinakaiingatang halaman, itinuturing yaman at binabalik-balikan. Hindi katulad ng ibang dahon, ito ay hindi iniilagan at hindi nagtataglay ng anumang lason. At dahil matinik ang mga ito, dahan-dahan nila itong hinawakan at maingat na tinatrabaho. Ang bariw ay may maraming pakinabang lalo na sa mga komunidad sa bansang Pilipinas. Ang mga dahon ng bariw ay ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produktong hinabi o pinaras tulad ng banig, basket, bag at sombrero. Ang mga produktong ito ay ibinebenta at nagbibigay kita sa mga lokal na manghahabi. Sa maraming lugar, lalo na sa mga rural na komunidad, ang paghahabi ng bariw ay isang mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan. Mahirap tukuyin ang eksaktong haba at buhay nito. Karamihan sa mga impormasyon nakatuon lamang sa paggamit nito at kahalagahang kultural. Ngunit tulad ng maraming palma, malamang ang bariw ay isang perennial na halaman na ang ibig sabihin ito ay nabubuhay ng maraming taon. At ang katangiang ito ay nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na pag-aani ng mga dahon nito para sa paghahabi. Ang diin ay inilalagay sa pag-aani ng mga dahon kaysa sa kabuuang haba ng buhay ng halaman. Kaya ang halaman ay pinananatiling mabuhay upang makagawa ng mga dahon. Kaya tulad ng anumang halaman, ang haba ng buhay ng isang bariw ay apektado ng kapaligiran nito. Ang kondisyon ng lupa, pagkakaroon ng tubig at klima ay may papel sa kalusugan at kahabaan ng buhay nito. Ang mga kagubatan ay nagbibigay ng sapat na lilim na mahalaga para sa paglaki ng bariw.
Ang mga tinik ay nagsisilbing pananggal laban sa mga hayop na maaring kumain sa kanilang dahon. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtatrabaho. Kung kahapon mag-isa lang itong kumukuha sa kagubatan, ngayong araw na ito ay kasama na niya ang kanyang asawa. Kasama hindi para manguha, kundi para tulungan ito at nang maumpisahan na ang gagawing banig.
Pagkukulod ang tawag sa prosesong ito, isang paraan para mapaghiwalay sa dalawang piraso ang isang dahon. At pag nabiyak ng dahon, ang kasunod na proseso ay tinatawag na nini, kung saan ang dalawang piraso ay bibiyakin hanggang maging 4 na piraso. Kasunod ay itatali din ang mga ito sa sariling dahon. At matapos lahat maitali sa sariling dahon, pagsasama-samahin din ito para ibilad sa araw. At nung ito'y matapos itali at pinagsama-sama na lahat, kasunod na gagawin ay ibibilad naman ito sa ilalim ng mainit na araw. Isang paraan ito para mas maging matibay ang gagawing banig. Kapag ang bariw ay ibinilad sa araw, ang init ay nagdudulot sa pagkawala sa kahalumigmigan ng dahon nito. Ang pagkawala ng tubig ay nagiging sanhi sa pagbabago sa estruktura ng mga selula sa halamang ito na siyang nagreresulta sa pagbabago ng kulay. Ang chlorophyll ay ang pigment na nagbibigay ng halaman ng kanilang berdeng kulay. Ang matinding sikat ng araw ay maaring maging sanhi ng pagkasira ng chlorophyll na nagreresulta sa pagkawala ng berdeng kulay at paglitaw ng ibang kulay. Sa paghahanda ng bariw para sa paghahabi, ang pagbibilad sa araw ay bahagi ng proseso. Ito ay para matuyo ang mga dahon at maging mas matibay para sa paghahabi. Matapos ibilad, pagsasama-samahin na ito sa isang tali. At kasunod ay babayuin din ito para mas maging malambot ang mga dahong binilad sa mainit na araw. Sa modernong panahon, ang paggagawa ng paghahabi mula sa tikog at bariw ay gumagamit sila ng hand tool o mano-manong flattener para mas mabilis o para mas maging maayos ang kanilang trabaho. Ngunit tulad nila ay ginagawa pa rin ang makalumang estilo. Mano-manong binabayo para mas maging malambot ang dahon. Pagsapit ng ika-4 na araw, sunod-sunod ng tinabaho at inumpisahan na ang paghahabi. Ang paghahabi ng banig ay isang tradisyonal na kasanayan na naipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ito ay isang sining at bahagi ng pamana ng kultura ng maraming komunidad sa Pilipinas, lalo na sa mga rehiyon tulad ng Samar at Biliran.
Ang mga pamamaraan, disenyo at materyales na ginagamit sa paghahabi ng banig ay kadalasang may malalim na ugat sa mga lokal na tradisyon at paniniwala. Katunayan, ang Basay Samar ang kauna-unahang tinaguriang banig capital of the Philippines, kung saan ang mga disenyo at pattern sa mga banig nila na hango sa bariw ay sumasalamin sa mga simbolo, kwento at paniniwala sa isang komunidad. Agad, sige. Ako, relat tadi din ako. Ada hakuan divider. Kaya waray na di dan usap. Kalau tak kontrasi, puro kontraksyon kuha ka sabon mo sa. Balos na? Pagbalos. Balog say? Pagpako. Bali paglak na ito yan. Hindi ka nagala pag-lock na yan. Paglak. No pa yan ngaran paglak na la. Maaram ang Trangka. Pagtrangka. daw ang gunting anay natin. Siya man ito taking babaruan pag pakul. Ano pa nang kadaan? Paglak. Ito ano pang bilang. Butangan sa asukal. Waray lagi. Ay, bikin may lubi. Gamitan mo to. Asukar ngayon. Utang ko lang kanina. Hindi makatiraid kanina. Naglarabas ngayon. Wala pa may asukal. Hindi ko kung kulubat ito, mabata din ito mapinis. Hindi naman natin ito tingnan. Kita. Sugarang tanay itong glukos. Nakulan na diya, tukan.